Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung mga blessings, opportunities, and good luck na parating sa inyo sa span ng isang taon. Sa loob ng isang taon from June 10, 2025 to June 29, 2026. Dahil meron tayong astrological transit ng Jupiter entering the sign of Cancer. Anong special dito? Kasi si Jupiter ay in alignment siya sa energy ng Cancer. Oo, kasi Cancer has a nurturing energy, home-centered, very supportive doon sa mga plano, prinsipyo ng Jupiter. Okay? Because Jupiter is the planet of expansion, wisdom, learning, good fortune. Okay? So, itong reading na to, maaring mas mag-resonate dito yung mga Virgo rising. So, kung hindi nyo pa alam kung ano ang inyong rising sign, i-check nyo na lang sa description. Meron dyang link kung paano alamin ang rising sign ninyo. Although, pwede rin naman to mag-resonate talaga sa mga Virgo Sun and Virgo Moon. So, for you, Virgo, itong energy ni Jupiter entering in the sign of Cancer is going to be in your 11th house. 11th house is about connections, friendships. So, pwedeng mas dadami ang mga kaibigan ninyo, Virgo. Oo, kayo ay mas magiging open to collaboration, maaring magsa-start ka ng group, ikaw mismo mag-open ka ng group, kahit yung Facebook group or learning group or magiging part ka ng isang community. Let's say community sa Facebook, sa TikTok, or sa mismong community ninyo sa barangay nyo or sa lugar ninyo. So, this is about goals rin to. So, mas marami kang magiging goals, mas marami kang gustong ma-achieve sa buhay, mas marami kang gustong gawin. Now, meron lang tong challenge, no? Or frustration. Maaring ma-frustrate ka kasi pwedeng yung mga plano mo ay hindi rito sang-ayon yung family mo, yung family members mo, or yung mga, parang may conflict siya doon sa responsibilities mo sa bahay. For example, gusto mong maging member ng isang grupo, like example, Zumba group, or gusto mong mag-gym, tapos meron yung Zumba group para makapag-exercise ka. Pero, meron kang family na kailangan mong alagaan or may conflict sa schedule ng iba pang family members kaya hindi ka makahanap ng time to have fun. Okay? So, you just have to manage your time or kausapin mo yung mga taong concerned para makalabas ka talaga or kumuha ka ng mag-aalaga, no? Kung may anak ka na or mag-aasikaso sa family mo. Example lang yon, no? But maari ring may mga gusto kang gawin na maaring ang pipigil ay may kinalaman sa bahay, sa family. Okay? But ano naman to, maaring complicated lang yung situation, pero it doesn't mean na hindi mo magagawa ng paraan. 'Di ba? Pwede mo naman tong gawan ng paraan. Kasi meron din tong positive aspects sa yung 7th house, lalo na kung may partner ka na, may asawa ka na. This is your support system, no? Yung person mo. Because meron siyang trine sa 7th house mo. Na trine is about support, assistance. Okay? So, maaring meron kang marireceive na tulong sa iyong partner. Some of you naman, ang blessing dito is, meron kang makikilala na business partner or kakolaborate mo na pwedeng mauwi to sa relationship. Relationship like a serious relationship, serious commitment. Pwede rin namang ito ay business partnership. Let's say, pumunta ka sa isang event, no? Gathering, convention, exhibit. Tapos, may nakilala kang tao doon na interesado ka sa negosyo niya. Tapos, somehow, meron kayong pagkakapareho, 'di ba?
pareho yung interest nyo. O, so, contact mo na siya, 'di ba? Na pwede mo siyang maging business partner in the future pag meron kayong maisipang magandang project together. Okay? So, let's see. Yung iba sa inyo, kung kayo ay nakatira pa sa poder ng family ninyo, pwedeng itong transit na to from June 10, 2025 to June 29, 2026, ikaw ay magsosolo. No? Parang solo living ka na, alis ka na sa poder ng parents mo. Kasi you want freedom, you want to explore nang walang nakikialam sa'yo. You have the Eight of Swords. There's limitation. Ito yung sinasabi ko sa inyong limitasyon nga na, halimbawa, meron kang gustong gawin pero may naglilimit sa'yo. Nine of Wands. This may be challenging for you, no? But I know this is going to be worth it. Kasi ito-test ka ng universe dito kung gaano mo ka gustong matupad yung mga pangarap mo. Kaya ipakita mo sa universe na kaya mo. Kahit na mahirap. You have the Queen of Swords. And then the Eight of Wands. So, very busy ang energy mo around this time frame, June 10, 2025 to June 29, 2026. I feel like marami kang kakausapin na tao. Meron ka ring makikilala na yung parang mahirap siyang ka-deal. Mahirap siyang kausapin, mahirap siyang ka-deal. Pero in the end, magiging close kayo. Or, let's say sa business, no, mahirap siyang kumbinsihin. Pero, bago matapos yung transit na yan, meron kayong mabubuong proyekto, no, together. So, kailangan lang, may perseverance, no, may pagpupursige, na ipagpatuloy yung mga gusto ninyo. It's not going to be easy, pero sabi nga, it's going to be worth it. So, i-push mo lang yan, whatever plans that you have. Yung iba sa inyo, pwede rin tong sa social media, na gusto mong mag-start ng vlog, ng content creation. So, yan ay maaari mong maging project. Kasi yung iba sa inyo, gusto nyo mag-transition from corporate, 9-to-5 job to home-based job. And for some of you, very supportive naman yung inyong partner, yung person ninyo. Let's see what else. Clarity, magkakaroon ka ng kaliwanagan sa yung sitwasyon about what you really want. Ano yung gusto mong i-pursue? Fertility. So, this is the energy of pagiging productive. Diba? Kumbaga, marami kang kayang gawin, marami kang kayang pagsabay-sabayin. You just have to manage your time. Manage your time wisely. And some of you, pwedeng itong energy ng fertility na to can be related sa pagkakaroon ng anak. Okay? If yan yung gusto nyo or may plans na kayo of having children. Oh, okay. So, ang nasa-sense ko rito kasi, pwede ring, let's say, yung iba sa inyo, maaring mabubuntis, magkakaanak, or ngayon, may anak kayo, maliit pa. Hindi nyo magawa yung iba nyong plano because meron kayong ibang responsibility. So, dito na papasok yung energy ng partner mo or someone that is close to you na willing supportahan yung mga plano mo or yung mga gusto mong gawin sa buhay. Purification. So, you are clearing out nega energies around you. Pwedeng iba sa inyo, literal na magdi-declutter, maglilinis ng bahay, mag-organize. Or, yung iba naman, meron kang tatanggalin ng mga tao sa buhay mo, ika-cut off that is no longer serving you. Kaya nga yung iba sa inyo, magsosolo, no? Solo living is, today I allow life to be easy. This is your affirmation na yes, mahirap, yes, this can be challenging, maraming responsibilities,
but you have to affirm to yourself na kaya mo siyang gawin. Para maging madali lang din sa'yo. Kasi, pag iniisip mo na, ang hirap. So, yun talaga yung mamamanifest mo na mahirap talaga. But, if you are meditating and focusing on na magiging madali lang sa'yo yung mga task, yung mga kailangan mong gawin, then, it will fall into places, no? Yun talaga yung may experience mo. Alright? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.